Hi, hello guys. We are here now sa video tutorial on how to use this staycation management template or staycation management system. So this is the interface that you will see if you have purchased this file. Uh, ito rin yung makikita ninyo na kailangan ninyong i-set up before nyo umpisang gamitin itong file. So let's get started. So, starting this file, first of all, we have to set up the properties. So, ito ang unang gagawin ninyo kapag nakuha nyo itong file. So, set up nyo yung property name, currency, advanced, max advanced days kung ilang days ang pinaka pwedeng i-book ng cost ng guest ninyo. The max capacity ng property, yung set nyo na rin yung rate nyo for weekdays, rate ng weekends, rate nyo sa holidays, then sa special days. Then, set up nyo na rin yung guest fee, extra guest fee kasi naka-set up itong standard rates niyo ng 2 packs. So, if you're going to have an extra guest, ito yung rate ninyo para sa mga extra guests. Then, set up mo na rin yung rate mo para sa mga pets. Then, sa cleaning fee, pwede ka rin maglagay. For example, lagay ka dito ng 500. Then, pagdating sa reservation, kasi this template has an option for your customer na pwede silang mag-reserve instead of paying everything in full. So, if they just want to reserve the date, maniningil ka ng 20% para sa reservation. Then, this is the part that they can put their GCash name, GCash number, and this is optional. Pwede nilang ilagay ang kanilang picture ng kanilang QR code for faster transactions sa GCash. Then, you can also set up yung mga special rates. So, dito kasi ang mga nakikita mo dito yung base rate lang ng special rates saka holiday. Pero ito, i-declare mo yung mga special rates sa specific na days. For example, this one is December 25, Christmas Day. So, pwede mo siyang i-set up ng holiday. Tapos, ito yung magiging rate mo for that particular day. So, for example, this one is December 31, New Year's Eve. Kung merong magbubuk sa unit mo ng unit ng December 31, ito ang magiging rate mo for that specific day. So, pwede mo na rin i-set up itong discount. So, yung discount mo is 10% off pag weekly, 35% off pag monthly, 45% off pag nakaka 3 months na siya. So, dito mo siya isi-set. So, ito naman yung identifier mo kung ilang nights yung 1 week, ilang nights yung 1 month. So, it's up to you na. Make sure na hindi lang kayo nagkakamali dito sa property ID at nagma-match siya sa kung anong property na nandito. Then, after that, let's set up the form now, kung anong gagamitin ninyong form. Kasi makikita nyo dito, meron naman kayong gagamitin na form for you, but there are also form na pwedeng gamitin din ng customer. But before all that, kailangan muna natin i-set up yung authorization. So, let's just click one form. If you're opening this form for the first time, is manghihingi siya ng authorization. So, click nyo lang ay okay. Select your email. Click advance. Go to staycation. Then, click continue. Kung merong lalabas na mga checkbox, click mo lang yung select all, then continue. Then, that's it. Ngayon, this is the form that is within the sheet. Ito yung form na pwede mong gamitin kapag ikaw yung mismong mag-a-adjust ng booking for your guests or for your clients. Ito yung mga form na yon. Ngayon, hindi ito yung form na ibibigay mo sa guest mo kasi bibigyan din natin ng option yung mga guest mo na sila ang mag-book for themselves. So, saan natin kukunin yung form na yon? So, let's close this. Punta tayo sa extension, app script. Dito nyo makikita yung mga codes. Then, click deploy, new deployment. Lagyan nyo na lang ito ng description. Sabi natin version 1 or V1. Pwede na. Then, make sure yung web app is naka-execute as me. Then, who has access should be anyone. Ibig sabihin, lahat ng bibigyan mo ng link na to is makaka-access ng form. So, then click deploy. Then, mag-generate siya ng web app link. So,
So makikita mo nahingi rin authorization. If it asks for an authorization, just click authorized. Once again, click the email, click advance, go to staycation, then allow. Then magge-generate siya ng web app link. Ito na yung web app link na generate niya. Just click copy. Then done, close mo na 'to. Close mo na rin ito. Then yung na-copy natin, ipe-paste natin dito sa dashboard. Then yung customer order link. 'To, delete na natin 'to. Then replace natin siya nung actual na link. So, yan yung link. Ngayon, let's see how it would look like para do sa customer yung form, yung booking form na gagamitin nila. So, let's click on the link, open this. So, this is how the form would look like. So, for example, set tayo ng isang booking. So, you can see that pwede siyang mamili na kung anong property siya magbo-book. Kasi sinet up natin dito sa properties is meron tayong dalawang property. So, property name Shanli and the other property is Unizy. So, we can your customer has an option to select kung anong property. Then set up a sample booking. For example, Juan de la Cruz. Then a phone number. Then lagay na lang muna natin yung actual na email address. Kasi merong features ang form na 'to na automatic siya nagse-send out ng email ng mga booking or payment details. So, I'll be using my actual email address para maipakita ko rin sa inyo kung anong itsura nung email na mare-receive nila. Okay? Then select some dates, then let's say 24 and 25 for one night. It will say it's calculating. So, it's calculating kasi makikita mo yung breakdown ng total na rate is 1,699 plus yung 500 na cleaning fee, which is ito yung sinet up natin dito na rates. So, 1,699 plus yung 500. Ngayon, kung gusto nila makita yung complete breakdown is kailangan lang nilang click itong view nightly breakdown. So, dito yung more specific data nung booking. Now, let's say they will book it now. So, this button, book now GCash is used para makapag-book in fully paid. So, let's set up that one. Let's book. Then, ito yung interface na makikita nyo kapag kindik nyo yung button na nandiyan yung total amount. It says na yung babayaran mo siya ng 100% kasi nga full payment. Then, dito nyo makikita yung GCash name, yung GCash number kung saan siya magbabayad. Then, let's say nakapagbayad na yung customer. Ilalagay niya yung pangalan niya. Then, yung reference number ng payment niya. Then, they will submit, confirm payment. So, after submission, makikita nyo booking is saved. Then, pag tinignan natin yung sheet file, doon siya masisave sa bookings tab. So, nandito lahat ng details. Ibig sabihin, ito yung property kung saan siya nag-book. Tapos, na-mark siya as book. Then, makikita rito na ang binayaran niya is 2,199 at wala na siyang balance. Makikita mo rin yan dito sa dashboard tab na merong pumasok na isang booking na nandiyan ang booking ID, yung pangalan, yung phone number, then check-in, check-out, tapos magkano yung total na binayaran. Then also, dito sa calendar ay makikita mo na rin dito na na-mark siya as book. So, let's try naman yung reservation. Let's refresh this form. Then we will select that same property again. For example, lagay tayo ng ibang pangalan. Then a phone number. Let's see ulit yung lagay lahat ng yung actual email ko to check mamaya kung anong magiging email response. Then, let's try na i-book yung same date. Galing din sa ibang tao, pero i-book natin yung same date. So, will say calculating. Pero dahil nga same date yung binook natin kanina, it will be marked as unavailable. So, hindi na ito mabubuk nung guest kasi na-set up na natin yung booking para sa ibang tao kanina. So, let's just select a different date. Let's just say 26/27. So, it will recalculate again. And it will say that the price is 2,599. Nakabase naman ito doon sa weekend rate mo na 2,099 at 500. Yun kasi yung nakaset up dito sa
weekend rate mo. Then, let's reserve this for now. So, let's just click reserve. There. So, after mag-reserve, maklik yung reserve for now. So, ito yung mag-a-appear. So, nandito ang total na dapat niyang bayaran. So, ito yung minimum requirement ng reservation, which is 20%. Yung 20% na yan yung 20% na sinet natin dito. So, then, nakalagay pa rin yung GCash name, GCash number, kung saan sila magse-send out ng GCash payment. Then, ito yung minimum requirement ng kanilang reservation. Pwede sila mag-type in ng more than the minimum requirement. For example, gagawin nilang 1,000 yung reservation, pwede. So, pwede naman. Hindi lang sila pwedeng bumaba doon sa minimum requirement. Just example, dahil 519, gusto na lang natin, sarado na lang natin 600 yung reservation nila. So, magbabayad sila ng 600, tapos lalagay niya ulit yung pangalan niya. Then, yung reference number ng payment niya. Then, they will click confirm payment. Then, it will say reservation saved. So, pag tinignan natin dito sa sheet file, kita nyo yung reservation niya ay ma-add up na dito. And the status will say reserve. So, sa dashboard, makikita natin yung file niya is na-add up na rin dito. Andito yung pangalan, andito yung phone number, check in, check out, tapos kung magkano yung initial na binayad niya para ma-save yung date, yung reservation. Then, kung magkano yung balance. Then, it will say here, reserve. Ngayon, papaano kung gusto niyo nang i-fully paid yung itong reservation? So, ito naman gagawin natin pag magpo-fully paid. So, probably sa ibang araw niya na gagawin yung pagpo-fully paid. So, let's just refresh this. Ang kailangan niya lang magawa is kailangan niyang kunin yung booking ID ng reservation. So, itong booking ID ay makikita niya doon sa email. So, let's just see yung example na email nung mga na-reserve nila, yung pina-reserve niya. So, unahin naman natin yung fully book. So, kapag nag-fully book ka, ganito yung email na mare-reserve mo. Nakalagay yung pangalan, your booking details, your booking ID, check-in, check-out, number of nights, total na binayaran, tapos cleaning fee. Ito yung overall total na binayaran mo siya through GCash. Then, say, thank you for your payment. Then, yung regarding naman sa reservation, ito naman yung marireceive nilang email. So, hi Pedro de la Cruz, your reservation has been recorded. Booking ID, check-in, check-out, number of nights, subtotal, cleaning fee. Then, yung total ng total na dapat niyang bayaran. Tapos kung magkano yung pina-reserve niya, nagbayad lang siya ng 600. Then may balance pa siya ng 1,999. Tapos, minention lang dito, deposit is confirmed. Thank you for your payment. So, like I said earlier, para makapag-set up siya ng full payment or final payment do sa reservation niya, ang kailangan niya makuha is itong booking ID. So, kailangan niya lang i-copy ito, yung booking ID. Then, let's go back na doon sa form. So, ang gagawin niya, yung booking ID, ipopost niya rito. Then, find my booking. So, makikita nyo, maglo-looking up siya. Matitrace niya kung nasaan yung booking. Makikita dito na meron siyang 2,599 na booking. Nabayaran niya na yung 600, pero may balance pa siya na 1,999. So, then after that, kung gusto niya na i-paid lahat ng balance, click niya lang yung settle balance. Then, mag-a-appear ulit itong pop-up na 'to na nakalagay yung booking ID, yung balance na kailangang bayaran, tapos nandiyan ulit yung GCash name, yung GCash number, tapos nandito yung balance na kailangan niyang bayaran. So, halimbawa binayaran niya na yung balance niya, lalagay niya na lang ulit yung pangalan niya, then yung reference ID nung payment niya. Then, click confirm. Then, payment save. So, makikita natin dito sa dashboard, dati nagbayad siya ng 600, ngayon wala na siyang balance kasi fully paid na. Doon sa booking ID, yung dating reserve, mapapalitan siya ng status na confirmed. Tapos doon sa balance, sa amount paid, mawawala na yung dati tong 600, yung balance na 1,999 na wala na kasi naging fully paid na siya. So, pagdating naman dito, sa dashboard, makikita nyo yung dating reservation na kulay blue, magiging confirm. So, indication yun na nakapag-fully paid na siya. So, yan yung features ng nung booking template na 'to, saka reservation template na 'to. So, ang maganda nito, meron pa 'tong another
features na pwede mong i-synchronize or i-sync yung mga calendar ng iba pang booking site. For example, meron kang, meron kang account sa Airbnb. Then kukunin mo yung calendar ng Airbnb para i-link doon sa calendar mo. So halimbawa, punta tayo do'n sa account ko na meron akong Airbnb. Ang kailangan ko lang gawin is isi-sync natin yung mga calendars nila. Then, click mo 'to, calendar, doon sa punta ka do'n sa availability settings, then connect to another calendar. Then sa baba merong connect to another website. So, ito yung calendar link ng Airbnb na ika-copy mo. Ka-copy natin 'yan, tapos ilalagay natin siya dito sa external calendars. For example, meron ka naka-setup dito na para sa property number 1 na meron ka rin do'n Airbnb. Ang gagawin mo yung Airbnb na yun, ilagay mo yung link niya dito at ise-set mo siya as enabled. And kung gusto mo ring i-link yung calendar mo, yung calendar itong Google Sheet file na 'to, punta ka lang do'n sa properties, makikita mo dito sa dulo, merong calendar link na pwede mong i-export doon sa Airbnb, automatic generate 'to. So, kukunin mo lang 'to, tapos babalik ka doon sa Airbnb mo, dito mo naman ilalagay yung calendar link mo. For example, lalagay mo dito, then lalagyan mo siya ng pangalan, sabihin mo Shanli, tapos para at least madali mo lang ma-identify kung saan nanggaling yung calendar. So, 'pag nalagay mo na 'yan diyan, click mo lang yung add calendar and magse-save up na 'yan. Then sample na lang, 'pag chineck natin do'n sa isang file natin dahil na-save na nga natin itong calendar, all you need to do is i-click itong build refresh calendar. So, makikita niyo 'pag nag-click ka nito, manghihingi siya ulit ng authorization. Go to staycation, continue. Gawin niyo lang yung mga ginagawa niyo 'pag naghingi ng authorize. Yan, automatic na siyang mag-a-update. Tapos makikita niyo merong isa akong booking doon sa Airbnb, then yung booking ko sa Airbnb mag-a-appear na dito. So ibig sabihin yung calendar nitong template na 'to, plus yung calendar ng Airbnb ko is connected sila. So madali mong nakikita every time na may magbo-book sa Airbnb, automatic na rin siyang mag-a-appear dito sa Google Sheet file. Yeah. So basically, that's it. Gano'n lang siya kadaling i-manage, yung booking system na 'to. So, ang puwede mo pang gawin dito is itong form na 'to, 'di ba, itong link na 'to, itong link na ginagamit niyo is ito yung form na 'yon. Kung meron kayong sarili niyong website, puwede niyo ring ilagay itong link na 'to sa website niyo. So, para, mas maganda kung gusto niyo na pa na mas maganda pang presentations. So, like an example nung ginagamit kong website, nag-create ako ng isang website sa isang Google Sites. Kung makikita niyo meron akong website sa isang Google Sites. Ginagamit ko lang yung website na yun para sa checking ng availability. So, ito yung ginawa kong, site sa Google Site. Then makikita niyo nandito yung form. Yung form in-attach ko lang siya diyan. Then kung titingnan natin ang itsura niya kapag navigate siya sa phone kasi mas madalas gumagamit ng phone ngayon ang mga tao, ganito ang itsura niya. Ganito ang nakikita nila sa phone. Then from there puwede na sila mag-check ng availability or mag-book. So, mas madali sa customer mo kung naka-connect siya sa isang, website. So ito Google Sites na 'to, it is a free website sa Google, within the Google platform. Wala kang babayaran diyan. So if gusto mo magpa-set up din ng ganito or isang full-blown website, puwede rin ako mag-set up niyan. But for now, focus lang muna tayo dito sa Google Sheet, file para sa template. So ito lang muna ang aming ino-offer. Okay? So if you think this, template is good enough para i-manage mo ang, staycation business mo and something na puwedeng makatulong sa'yo, ah, you can have a copy of this template doon sa mga links na ipo-provide namin, 'yan sa YouTube or sa, Facebook page. So, take care guys and have a good day for everyone.